Isang dapit hapon. Kasulukuyang nasa kasarapan ng paghimbing si Aling Pakang sa isang abandonadong simbahan. Nakapatiwari, tulog na tulog sa may madilim na sulok habang nababalot ng kanyang makapal na pakpak at humihilik. Nang bigla itong napadilat, may narinig itong pagkaluskos sa kung saan. Subalit, lango pa rin ito sa labis na pagkaantok. Ngunit, muling napasilip ang isang mata nito dahil sa mga nagbabagsakang lata sa kung saan. Pero, mas nais pa rin itong sulitin ang kanyang pamamahinga. Kung kaya itinuloy ang kanyang paghimbing sa may madilim at maalikabok na sulok habang dinampot pa nito ang kulay pink na unan. Sa kaniyakap ito ng buong lambing na para bang akala niya ay hindi nawawala si Buboy at nakuha pang matulog ng nakakolorete ang muka. Suot pa ang ternong pantulog na Hello Kitty. At baka nakakalimot na naman siya na napakatagal na namang masusundan ang episode niyang ito. At saka, Oo na nga. Ito na nga mabangon na. Grabe naman. Away, di pwede matulog? Baka nakakalimot ka din, narrator. Aswang ako, aswang. Hindi zombing puyat. Yung mga core center agent nga natutulog. Ako pa kaya. Minsan lang bumorlog ng bonggang-bongga. Masusumbatan pa, pati pag beauty rest, dinadamay. Away! bueno, samantala, sa dako ng kwento ni Lamang. Che! Luka-luka to. Oy, anong lamang? Hindi! Walang dako-dako ng kwento magaganap. Sira ulong to. Tapos mo kong gisingin Bigla mong ililipat ang serye. Pwede mo naman palang gawin yan kanina pa. Hindi mo pa ginawa. Ay, kaya aga-aga, kaingyar na. Nagigigil. O siya, palit oras. Palit. Irekta mo na kaagad. Gabi na. Subalit, Che, ama ka na. Basta, gabi na. hating gabi. Ayan. Good. Sumasayaw ang mga alitaptap sa kumakapal na hamog ng tahimik na parang at ng kabukiran. At sa masukal na talahiban ay biglang lumitaw ang ulo ng maharot na aswang. Hola! Hola! Mi amigo, mi amiga! Langgana, kutsara, tabo, plato, platito, tampucho, karsonilyo, over the rainbow! Kamusta mga kapaniki? Kaik-ik na mukhang bibibiit! Mga kasingit, nakaamoy ng kabaliktaran ng langit! Ay, teka! Nakabaliktad pa rin yung camera ko. Siya nga kasi. Ayan! Selfie muna tayo, syempre. 1, 2, 3. Niwi! Yan! Tsura! Pali yun nga! Alam nyo ba na exciting ang episode natin ito ngayon? Hulaan nyo kung ano. Dali na! Hulaan nyo nga Kunwari hindi to scripted at recorded. Tapos magpapahula pa ako. Parang gagalang talaga no? Oh, ano? Sirit na? Malamang, di ko rin naman kayo maririnig Parang gagalang talaga no? Ayun nga! Obvious naman, di ba? Andito tayo ngayon sa may sementeryo at inihintay natin ngayon ang magtiyuhin na all-star player ng Malabanan Sip-Sip Poso Negro. Ang pinagbiyak na inidoro, ang magkasing baho, ang may hawak na korona ng patay sa amoy na nakakagimbal, ang pinagbiyak na tubol, pinagbiyak kambal balbal, si Oo at Ninang Baldong Balbal na magulo pa sa bull ay pakpak
Diyos mo yun naman, Ninang Baldo. Hoy, narinig ko yun. SPG yun. Lala, anong SPG ka dyan? Baka may basura na naman yung tenga mo. Kahit i-rewind mo ba ito, malinis ang aking konsensya. Okay. Ay, sinabi na kasing iwasan niyo ang biglang pagbitaw dito kung saan-saan eh. Sabi na nga ba, nung nakaamoy ako ng amoy utot, kayo na yun eh. Sorry. O, siya. Medyo tight ang schedule ko. At sabi ni narrator, mabilis daw ang mga pangyayari ngayon. At sabi ni... Diyos mo yun naman, oh. Oo. Ano? Gutom lang? At may nginangat-ngat ka na agad dyan sa may tabi ng nicho. Kadir-dir ka talaga. Kung ano-anong pinupulot mo. Baka may germs na yan eh. Ano? Ano yan? Dine in o take out? Pitawan mo nga muna yan. Padiri talaga to eh. At bumungsngis ang dalawang balbal habang gumuguhit sa may lupa. Mga kakaibang marka, mga simbolo na tila kalkulasyon patungkol sa paglikha ng kakaibang salamangka. Diyos mio naman, Ninang Baldo. Ano yan? Ngayon pa talaga kayo mag-tutorial? Panoorin mo na lang kaya yan ng Cocomelon. Wala nang pag-asa yung pamangkin mo eh. Turuan mo na lang maging snatcher yan. May pakinabang pa. Agoy. Huwag ka nga magulo. Sinisira mo ang aming meditasyon. Oh, meditasyon. Sige, isang salita mo pa. Pasapukin na kita. Pagkaingay. Wow! Taray ah. At nang makumpleto ang kanilang pagguhit sa may lupa, ay bigla itong umilaw. Tumambad ang mga nagliliwanag na mga imahe sa may harap nito. Mga sangkap na kanilang kakailanganin para sa paglikha ng mahiwaga at makapangyarihang likido. Kuminang ang mga mata ni Pakang dahil sa kanyang mga nakita. Wari natutuwa at nasasabik sa kanilang mga gagawin. Ba? Saan naman ako dapat patuwa dyan, no? Ano ba naman kasing episode natin yan eh? Nakakabaligtad sikmura. Sinasabi ko na nga ba eh. Ay, bueno. Oo. Mga kaswang, kay Ik at kapaniki, ang episode po natin for tonight video ay ang unboxing ng mga nicho. Yes na yes. You heard me right. Magbubungkal tayo ngayon ng mga kabaong at mga nicho. Ewan ko ba sa dalawang ulo na to? Kunwari pa eh, dinadamay lang talaga ako sa kanilang pagbubukbang ng mga bangkay. Ay, Sapagkat, ika ng matandang balbal, isa sa mga sangkap na kanilang hinahanap ay nasa loob ng isang kabaong na kung saan ay nakahimlay ang kakalibing pa lamang na bangkay. Isang matandang bangkay na pumanaw sa maayos na pagkamatay at kailangan nila itong matagpuan ang kakaibang enerhiya nitong taglay. weh. Anong enerhiyang taglay? Nagsasabi mo? Paano? Titikmanan naman. Ano yan? Paprites? Diyos mio. Yung totoo pa ka. Gusto o ayaw, madali akong kausap. Ninang Baldo naman eh. Kasi naman, andiyojontot na ng mga ipapasinghot mo sa akin. Bakit kailangan ako pa? Yan babangkin mo na lang. Total eh, mukhang go naman si Akla na bumuklat ng mga... Ano ba? Oo na. Gusto mo o ayaw? Ito naman, kailangan pagtaasan agad ng boses. Ito na nga eh. Wait, pupwede lang akes. Santisima, apakadaming arte eh. Dahil ayon sa kanilang paghahanda, kinakailangang mismong may pakay ang magsisino at kokolekta ng mga kakailanganing sangkap upang mapanatili ang kakaiba nitong bisa. Kung kaya, binuksan na ng matandang balbal ang unang nicho at bumulwak
ang napakabahong amoy na laman nito. Ang baho. Ang baho. Ang baho. Tapos, tingnan mo tong dalawang ito kung mag-unahan sa pag-amoy ng nicho. Akala mo lechon manok na umuusok. Ano ba yan? Ngunit, umiling ang bagitong palpal dahil hindi ito ang kanilang hinahanap. Diyos niyo naman. Isa pa lang yan ha. Isa pa lang. Doble na yung paningin ko. Diyos niyo naman oh. Wag na. Cancel na natin to. Pack up na mga bakla. Pack up. Subalit, tumaas ang kilay ng matandang palpal at ipinaalala nito kung bakit kailangan niya itong gawin. Baka nakakalimot ka, Pakang. Kailangan mong maghanda. Tandaan mo yan. Ay naman oh. Ipaalala mo nga ulit. Bakit ko kailangan tong gawin? Ha? Sabi mo diba, para kay Buboy mo? Kay Buboy, ikaw din. At tila nahimasmasan si Pakang dahil sa muli nitong nakita ang napakagwapo, makisi at walang kasing pogi na si Buboy cute. For short. kung kaya Sige na nga. Game. Sige. Ulitan tayo. Ay, para sa pag-ibig. Sige na. Wait. Ito. Game na ako. Game. kung kaya. Pumwesto na muli si Pakang sa may tapat mismo ng nicho upang abangan nito ang muling pagbubungkal sa pakay nito. Nagkakatinghinan, nakikiramdam, saka maingat na lumapit na ang lahat sa kabumilang ang matandang balbal. Umanda ka na, Pakang. Eto na. Isa. Dalawa. Tatlo. At dala ng matinding pagnanais na masagip ang iniibig ay buong tapang itong sumubsob sa may nilikhang butas ng balbal. Para sa pag-ibig, para sa paghahanda, para sa kanyang content. At tuwang-tuwa namang itong sinuportahan ng dalawang balbal habang todo sa pagsinghot si Aling Pakang sa may nilikhang butas. Habang pilit na pinipigilan ang mapaduwal. Go, Pakang. Go, Pakang. Go. Singhutin mo ng todo. Singhutin mo. Ubusin mo. Para sa laban. Para sa laban. Singhot pa. Para sa laban. Sige, hanggat hindi mo na-refill. Yes. Huwag kang titigil. Yes, Ninang. Para kay Buboy. Yes, Para kay Buboy. yes. Para kay Buboy. Go, Pakang. Go, Pakang. Opo, Ninang. Singhot. Sige pa, singhutin mo pa. Opo. Sige, singhot pa, Pakang. Yes, Ninang. Singutin mo. Yes. Ubusin mo. Yes. Eto na. Oh, talaga? Eto na. O, sige. Nararamdaman ko na. Singutin mo pa ng todo, Pakang. Yes. Nararamdaman ko na. Singutin mo. Yes. Singutin mo lahat. Yes. Higop pa. Higupin mo. Yes. Kaya mo yan. Yes. Sige pa. Eto na. Nakikita ko na ang langit. At sa pagsulyap ni Pakang ay halos mag-apat ang paningin nito sa may dalawang kasama. Namumutla, nanginginig at bumubula ang kanyang bibig. Naku po, nalintikan na. Na-overdose si bakla. Hoy, Pakang, kumapit ka. Huwag kang kasama sa liwanag. Hoy, kumapit ka. Pakang, Pakang, wow! At
tanging alingaw-ngaw na lamang ng boses ang huling narinig ni Pakang sa kabigla itong bumagsak sa may lupa. Yun lang. Tumirik si bakla. O siya. Tol, oo. Maya-maya, gigising din yan. Mag-midnight snack muna tayo. Tara, let's eat. Kalaliman ng gabi. Nagkaroon na ng malay ang aswang na si Pakang mula sa pagkahimatay. At nakita nito ang sarili na nasa may madilim na sulok malapit sa isang tahimik na baryo. Teka. Nasaan ako? Anong ginagawa natin dito? Nasaan yung tiyuhin mo? Oy, oo. Sandali. Halika. Magbukas pa tayo ng nicho. Medyo makakasanayan ko din yung amoy ng trip ninyo. Tara, teka. Bitawan mo ako. Halika na. Dali, bitawan mo ako. Na yun pala, dahil sa hindi kinaya ni Pakang ang kaninang kaganapan ay iminungkahi ng bagitong balbal na humanap na lamang sa iba. At ayon sa kanyang matinik na pakiramdam ay dito sa baryong ito kanilang matatagpuan ang hinahanap. Na di niya nagkamali ay kanilang natatanaw ang isang nagaganap na lamayan sa may di kalayuan. Inay! Bakit? Bakit sa lahat ba naman ng naging lalaki mo? Bakit? Bakit kay papagad ka pa sumama? Bakit? Ay naku naman! Bakit mo masyadong kinakarir pagiging lalakero mo, inay? Sasama ka na lang eh. Kay Papa Lord pa. Tapos, bakit hindi mo pa sinama lahat ng mga utang mo? Inay! Diyos ko po! Bakit naman, inay? Inawat na ito ng mga taong naglalamay upang pakalmahin na ilang sandali pa matapos ang mga maramdaming drama. Unti-unting numinipis na ang bilang ng mga taong naglalamay dahil wala nang masagap na chismis sa naganap na eksena. At dito, nakakuha na ng pagkakataon si Pakang at ang kanyang kasama. Nasa pamamagitan ng angking kakayahan ng bagitong balbal na makapagnakaw ng bangkay na hindi nakikita ay maisa sa katuparan ni Pakang ang kanyang pakay at ang sangkap ay makuha. Kung kaya, lumapit pa silang maigi. Maingat na nagkukubli sa mga anino ng dilim. At nang sila ay mas nakalapit, pumikit ang bagitong balbal. Nasa pagdilat ng mga mata nito ay isang mahinang orasyon ang kanyang inusal. Dahil dito, bumigat ang mga talukap ng mga mata ng nagbabantay sa pagdalamay. Na hindi nagtagal, nadama ang napakasarap na pagkatulog at dahan-dahan silang lahat ay napapasandal. Maingat na lumapit ang dalawa at ikapa ng tuwang-tuwang si Pakang. OMG! Oy, mga kapaniki! Kaswang! Ik na mukhang bibibiik! Ang exciting ng ating unang pagnanakaw ng bangkay, no? Ganun lang pala magnakaw ng bangkay, no? Kala siya, hintayin mo lang silang makatulog. Tapos, anak ng... Ano, ha? Bangkay lang ang ating pakay. Bitawan mo yung abuloy. Ikaw, yung kamay mo, Balit, ito na nga.
dala ko na din yung ipapalit na katawan ng saging. Kasi, ganun daw yun eh. Para pagsilip nila, aakalain nilang lahat. Yun pa rin ang bangkay. Tapos, anak ng... Oo. Ano? Hindi ka nabalbal ngayon? Kleptomaniac ka na? Ganun? Ikaw mo? Bitawan mo yan. Bitawan mo. Oo. Bitawan mo yung cellphone na yan. Mga napupulot mo sa dati mong amo talaga ha. Isa. Oo. Isa. Ay, ibalik mo. Ikaw mo. Lalo. Ay, ayaw. Ano naman oo? Aanin mo yan. Saka wala naman wifi sa may kuweba nyo eh. Bitawan mo na yan. Isa. Itigis na ako ha. Balik mo. Ay. Huwag mo akong ismiran dyan ha. Itong balbal ng iwi na to. Oo, isa. Ay, makataas ka ng kiloy ha. Bakit? Nag-online schooling ka ba? Diyos! Balik mo na yan. Bigyan kita. Mas maganda pa dyan. Ito, pag dinenok na lang ng cellphone eh. Yung luma pa. O siya. Halika na dito. At baka... Nang biglang balot! Isang pamilyar na tinig ang narinig ni Pakang. Nanlaki ang mga mata nito. Naaalarma dahil hindi ito maaaring magkamali sa tinig ng kung sino mang paparating. Kung kaya, maliksi itong lumukso sa isang puno upang magkubli sa kasinilip kung nasaan ba ang boses na kanyang naririnig. Ang tinig. Ang tinig ng isang binata na walang tigil sa gabi. Gabi-gabing pag-aaligid, bitbit ang kanyang mga panindang balot. Penoy, asin, sukang may sili, at ang matulis na itak upang tugisin ang mga nilalang na kampon ng dilim na nagdudulot ng makapanindig balahibong kilabot at lagim. Habang eto naman ang bagitong balbal. Maingat, nakalabas pa ang mahaba nitong dila. Tila tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa. At eksaktong akto na nitong bubuksan ang nasa harapang ataol upang nakawin ang ilang araw ng pinaglalamayan. Kung kaya, inilabas na ni Pakang ang kanyang huling alas. Bigla nitong hinablot sa leeg ang bagitong balbal upang sila ay mabilis na tumakas. Pumapalag pa ang yapos nitong bagitong balbal upang mabitawan. Sumulyap pa ito kay Pakang. Wari na iinis at naguguluhan. Che! Huwag mo ko tingnan ng ganyan oo ah. Baka masampal ko yung mukha mo. Di ba rin na, mabuti na ang maingat no? Kahit baka magpang-abot pa tayo doon sa siraulong bababalot na yon. Tapos, ito na yung huling episode natin. Tapos, siya na agad yung papalit. Di na oy. Samantalang, di hamak na mas masaya yung kwento kong to, no? Eh, balita ko kasi, parak yata nun magka-second book. Nek-nek mo, second book. Kaya huwag ka na magulo dyan, oo. Huwag ka malikot. Uuwi na tayo. Di bali na. Halika na. Ang bigat mo. Dali, tumakas na tayo. Yeah! Mabigat man sa kalooban ni Pakang ang kanyang ginawang desisyon, ay mas ninais nito ang maging ligtas at mag-isip ng iba pang paraan para sa paghahanda sa kanyang natatanging misyon. Susunod, ang maligalig na karugtong ng matinding kwento sa buhay ni Aling Pakang, ang mamasang ng mga aswang.